Assalamualaikum guys. So, etong iftar na to ay siguro ito yung mga last 3 days ng Ramadan. So, itong iftar na to ay pamimigay sa mga tao na nag-fasting. So, ang iftar kasi ay yung breakfast o break the fast ng mga tao during the time of Ramadan. So this is pre-evening, so before magsambayan ng Maghrib. So isa sa tradition ng mga Muslim ay pagbibigay ng mga foods sa mga tao. So ito isa rin kami sa nagbibigay ng pagkain. So ito nga ang hinanda namin ay chicken na fritada at syempre hindi mawawala yung kanin kasi dito sa Pilipinas ay mas gusto ng mga tao ang ikain na lang ng kanin at ulam kaysa dun sa mga light meal. So gusto nila heavy meal na. So kaya ito yung pinamimigay. So itong pagkakataon na to ay dumating na nga yung mga tao at actually medyo late na nga to kasi medyo late na rin yung pagluluto and then kami bilang mga bata noon, so one of the best memories namin talaga yung pumipila sa mga ganito and as you can see maraming bata talaga ang pumipila during this time kasi nga nakakatuwa talaga pagka ganitong okasyon and syempre although yung ibang bata talaga hindi nabibigyan kasi limited lang din kasi yung pagkain and madalas kasi na dinidistributan ng pagkain ay yung mga matatanda but syempre meron din naman para sa mga bata and then hindi lang naman din isang bahay yung nagbibigay ng pang-iftar kundi marami din at yung iba nga lang kasi ay nagdodoble talaga. So, kagaya dito sa Malaysia, yung mga makikita nyo sa ibang post ko talaga na pila-pila and yung pagkain nila ay konti lang talaga kumpara sa pinamimigay na pagkain sa Pilipinas na kumpleto na talaga. So, usually may tubig na, may kanin at may ulam na. So, guys, ganyan talaga pagka distribute ng food. Marami talagang mga tao nakaabang. Kaya hindi maiwasan minsan na magkagulo at matapon yung pagkain. So, at syempre, ang benefits nito, hindi lang naman kasi ikaw maasa sa blessing. But of course kasi, yung ma-share mo ba yung blessing mo sa mga kababayan mo, diba? At syempre mga kapitbahay. So, ganyan din naman yung kabilang mga ibang bahay dito. Kapag meron silang extra money, so they would do the same also. And dito naman kasi may kanya-kanyang schedule kung kailan sila magbibigay sa araw ng Ramadan. And kami nga napili namin date ay bago magtapos yung buwan ng Ramadan kasi binabudgetan din namin. And ayan guys, yung situation sa labas ng bahay and sobra. And actually kasi since yung bahay namin ay tapat lang ng masjid, so minsan mga ibang nagbibigay sa amin na pinapaabot din para nga i-distribute sa mga tao. And syempre kasi pagka hindi talaga pumili yung mga tao, hindi makontrol kasi magkaagawan and nangyayari nga natatapon yung pagkain. But subalit naman, meron talagang pagkakataon na natatapon yung pagkain. Ngunit, nitatamid pa rin naman. So, kaya na nga, dahil nga medyo late na nga yung pagbibigay ng pagkain ngayon, yung time na to ay naitawid naman ng maayos. So, ayan, kumonti na yung mga tao at yung mga bata na yung binibigyan. And, nakakatuwa lang and di rin kasi kaya pag ganito karami tao
parang bumugso na yung dating ng tao dahil nga sobrang late na rin na pagbibigay. Kaya maganda talaga pagka nagbigay ka ng pagkain is earlier than dun sa mag-grave time ka para sa preparation ng breakfast ng mga tao. Anyway guys, the most important thing talaga during this time of Ramadan is giving. So no matter what happen, if meron kang extra pera, better to share with people, especially pagdating sa pagkain, than to give money. Kasi nga, yung mga dato lang o yung may mga pera ang nagbibigay ng cash. But sa mga normal na tao kagaya namin ay inilalaan na lang namin sa pagkain kasi ihamak ang pagkain ay mapapabusog natin yung mga tao na nagpupuwasa. Ayan guys, medyo humupa na yung pagbigsa ng mga tao and time for rest and syempre para din makakain since kakatapos lang din ata o kakakabang lang and then syempre it's time for the family naman to make themselves na mag-breakfast din in a way. So, but still keeping kasi nga may extra. Ito lang guys. Salamat. Salam.